Anong masasabi mo sa kalsada natin? Comment mo lang. Hindi ko alam kung ba't di pa tapos eh. Bakit tinanggal yung tarpaulin dyan? Malay ko. Tingin mo, may idea ka ba? Gusto mo bang malaman kung ba't tinanggal yung tarpaulin dyan? O bakit? Okay, tanong natin kay Mayor. Okay guys, mga ilang buwan pa lang ang nakakalipas mula nung ikabit ang tarpaulin, no? At simulan itong project dito sa Villa Inares, Barangay Bagong Nayon. Pero kung makikita nyo, araw ng Martes ngayon pero walang gumagawa, no? At nagkakasya lang ang mga dumadaan dito dun sa yun yung kanal, no, yung gilid. So diyan dumadaan lahat kasi may nakaharang dito ng mga materyales, lahat ng mga tao, mga motor. So bigayan lang, no guys, no. So ang tanong ng mga tao rito, bakit nga ba walang gumagawa? Carried na yung tag-ulan, no, pero yung pagtanggal kasi ng tarpaulin, guys, yun ang questionable, no. Hindi natin alam kung bakit tinanggal, no, kasi transparency ang hinihingi ng mga tao rito ngayon, lalo na ngayon tag-ulan. Okay, apakaputik at nahihirapan yung mga estudyante rito at mga residente ng Villa Inares. So ang tanong nila, bakit daw ba tinanggal ang tarpaulin? Ano ba ang lagay? Ayan, napakaputik. Okay rin na yung tag-ulan, naintindihan namin, pero yung 50 meters pa lang ang accomplishment sa kalsada. Kaya malaking tanong at kailan nga ba ito matatapos at sino pa rin ang contractor, no? Yan. So yung mga naglalakad dito ay lalo na pag rush hour. Sabay-sabay yan, no? So yung mga motor na back and forth at yung mga naglalakad na tao diyan lang po nagkakasya sa kanal. Sa ibabaw ng drainage. Halos wala pang 50 meters yung accomplishment dito, Mayor, no? So tanong lang ng mga residente dito. Tanong lang nila kung bakit tinanggal yung tarpaulin na nagkakahalaga ng mahigit o kulang-kulang 15 million pesos na pondo ng gobyerno na galing sa buwis ng mga mamamayan. Okay, so yun, nakatambak dito yung mga materyales at walang gumagawa. Okay, medyo delikado rin nga dito yung mga motor, guys, no, kasi medyo matarik po yung kabilang gilid na yan at medyo madulas tong ibabaw ng ng kanal. So medyo hirap din. So ito nga pala yung tarpaulin, guys, no, na dito nakalagay, mga ilang buwan pa lang ang nakakalipas. Ay napansin nating nawala, no. So hindi natin alam kung sino ang nagtanggal. Legalidad ng pagtanggal ng tarpaulin ng government projects bago matapos. Ang pagtanggal ng tarpaulin ng isang proyekto ng gobyerno kahit ito ay hindi pa tapos ay hindi tama at maaring lumabag sa ilang regulasyon at prinsipyo ng transparency. Narito ang ilang kadahilanan. Transparency at pananagutan. Ang tarpaulin para sa proyekto ng gobyerno ay mahalaga para sa transparency. Naglalaman ito ng impormasyon tulad ng pangalan ng proyekto, ahensyang nagpapatupad, halaga, at target na petsa ng pagtatapos. Ang impormasyong ito ay nagbibigay daan sa publiko na subaybayan ng pag-USAID ng proyekto at panagutin ng Shell sa kanilang trabaho. Ang pagtanggal nito bago matapos ang proyekto ay maaring ituring na pagtatago ng impormasyon mula sa publiko. Republic Act No. 9184 Government Procurement Reform Act. Habang hindi direktang binabanggit ang batas na ito ay nagtataguyod ng transparency sa lahat ng aspeto ng pagkuha ng gobyerno. Ang tarpaulin ay bahagi ng pangkalahatang sistema ng pagpapabatid sa publiko tungkol sa proyektong pinondohan ng buwis. Commission on Audit, COA Regulations. Ang COA ay may panuntunan tungkol sa pagpapakita ng impormasyon sa proyekto ng gobyerno. Ang ratula at tarpaulin ay karaniwang kinakailangan matiyak ang tamang accounting at pagsubaybay sa pondo ng bayan. Public information, ang tarpaulin ay nagsisilbing mahalagang pinagmumula ng impormasyon para sa mamayan. Ang pagtanggal nito ay maaring magdulot ng kalituhan o pagdududa tungkol sa katayuan ng proyekto. Kung mayroong anumang pagdududa o issue sa tarpaulin, tulad ng maling impormasyon o paninira, dapat ay tugunan sa tamang paraan, hindi sa pamamagitan ng basta na lamang pagtanggal nito. Sa pangkalahatan, mahalaga na manatili ang impormasyong ito sa publiko hanggat hindi pa ganap na natatapos at naipatupad ang proyekto.